of 5 ngayong araw na ito para sa ating upper bracket finals. Wala pa namang malalaglag ngayong hapon ito, pero makikita na natin kung sino ang aangat patungo sa Grand Finals. At dito, sa himpapawid ng Flying Clouds natin malalaman kung sino nga ba ang makakakuha ng unang panalo sa ating best of 5. It's blue side para sa Team Liquid Philippines, red side for Onyx. At mukhang tatanggalin na nga ang Fanny and Kalea on the side of Coach Snap. Alright, it's going to be the Phobius naman, pati ang Marcel mula dito sa Onyx Philippines. I-open ba ang Freya ng Onyx? Highly doubted. So it's going to be the Jushin instead para sa TLPH. Ang pwede natin din expect dito sa Onyx with the Freya being potentially be banned is magkakaroon na palitan ng Harley at Suyo. Ito kasi yung nakikita kong trend. Kapag yung open yung Harley, parang yun talaga yung priorities ng mga teams. But there's another big priority for TLPH, which is yung Claude. There's the Freya. So, Claude or Harley ang first pick dito for TLPH. Oo, at napakabilis. Actually, back siya. Kukunin nila dito. Sobrang kakaiba yung naging takbo ng draft ng TLPH para sa first pick nila. So possible na nakawin yung Claude if gusto nilang tanggalan ng hero nga itong si Teddy. And there you go. Claude ang kukunin ng Onyx Philippines. Would they go for a Harley? Suyu? Parang pwede pang red 3 yun eh. Pwedeng Jushin siguro muna kasi parang hindi pa sila required dito kumuha. Oh, the Jushin is banned. Oo, at dahil dyan, Leomord ang kanilang kukunin. Napakabilis sa ating drafting phase in Pakito. On the hands of Sanford ang ating makikita. Tanong kaya ang ipapares sila dito, pare. Mage, maybe? Uy, hindi. Sahari. Uy, parang parang iba ang timpla ng mga teams natin ngayon dito sa upper bracket finals. Lumalayo sa nakasanayan nating mga pattern sa dalawang teams na to. Early go as well para dito kay Brusco at rekta na nga po tayo sa ating banning phase. And this will decide kung ano nga ba yung potential mid laner and roamer ng Team Liquid Philippines. And Onyx Philippines ay naghahanap pa rin naman ng kanilang potential XP laner and mid laner. Hindi pa natin alam kung XP or roam pa tong Cho dahil may history din si Kirk na naglaro siya ng Cho XP. Yeah, could be a chance. Sana ba katapat din sa Pakito. That's why tinaas nila yung priority dito. At the same time, strong mid ulit ang hanapin dito ng Onyx. Sobrang excited ako makita ko na yung mid lane choices nila. Well, para mahukay pa mas lalo ang ating drafting phase dito, ay pumunta muna tayo sa ating mga ground type panelists na si Hansen Brigida. Maraming salamat sa ating mga casters. Just the first 3 picks na parehas na teams ay nakita na natin ngayon. It's the Baksha finally picked up. Merong Suyu at Harley na nabanggit ang ating mga casters kanina. Pero bakit hindi yun lumabas na ngayon? Honestly, for me, it feels like aside from it being a major deny pick towards Onyx, dahil nga alam natin isa to sa mga pinaka napapagana pa rin nila na utility junglers among the other options that are available so far. I think it's also them really capitalizing on the fact na they have this chance to really pick on these other power picks in the side lanes, mainly the Pakito, kasi Onyx themselves, sila na rin naman yung nagtanggal ng Phobius. So parang there's a huge leeway for them to be more creative in terms of their prio picks. And this Baksha, in a way, pwede mo pa atang i-consider na roam to or flex pick. Kasi there has been a time in the regular season as well where JP has used this in the roam. I think another point na na-pick up ko from what you said is the Pakito. Kirk has been using this hero for a ton of times during the first 2 days ng ating playoff. So hindi lang siguro yung Baksha yung basta na deny. Kahit yung Pakito ay nadagdag na rin. So the Harith would obviously give them a little bit more in terms of team fights because from what we're currently seeing, bukas pa yung even. It's gonna be very important na makagalaw ng paunti-unti itong si Teddy in certain situations na mag-aamok ng team fight yung Onyx PH. I honestly think that will be a really great option for Onyx dito considering na hindi rin naman siya naban ng Liquid Philippines kasi aside sa isa ito sa parang #1 go-to mid lane picks ni Sanji, being the guy na pinakamaraming beses na siya nagamit, I think 17 times na niyang ginamit this entire season so far. Following him, imagine si Mingguin 6 times pa lang. So talagang isa ito sa mga paborito ni Sanji and this will just help them really set up that box or take away that box na Liquid potentially might want to set up because they already have the Harith and they have means to backline, but the Eve kasi thrives on a bit more sustainability as well and survivability considering na yung changes nga in terms of the passive na mas nakakapag-generate ka na lang ng shields as long as napapatama mo yung skills. You know, I was wondering about Sora potentially open since the Valentina, pero ayun nga, yun ang pinakahuling tinanggal nitong Team Liquid Philippines. So with that being said, even Hylos were some of the things na nakita natin from both Onyx and TLPH. Now it is Onyx turn para mag-deny ng hero against Sanji na ginamit
ginamit niya ng paulit-ulit against Smart Omega. So he's gonna have to think of something different here. Yep. And I'm hoping, or I'm feeling na Liquid won't feel as hesitant pa rin naman to go for a revitalized roamer na in a way maganda rin at magiging helpful para doon sa mga biglaang gustong maging pasok ng Onyx dito. I think the Hylos is actually still available. There you go. And they pair it together with the Kimi. Ito siguro yung surprise for me na I did not totally expect to come in. Wow. But what about a bigger surprise from Onyx? Welcome back. It's been a while. This is a Kirk hero. Again, mas nakikita natin si Kirk ngayon na gumagamit ng mga damage-dealing XP laners with a bit of sustain this time, courtesy of the Edith. Super fans, you can scan the QR code and predict the match winner correctly for a chance to win 1,000 MLBP Diamonds. We are up for a series here. Both teams nakasecure sila ng comfortable picks. First things first in Game 1. These are really hot picks na nakuha rin ng Oh, yeah. Liquid in terms of the playoffs specifically. So, let's see how this will fare out when it comes to the game. And that leaves us with one question. San Juan, handa na ba lahat? Casters, take it away. Handang-handa na ang San Juan para sa laban natin dito sa upper bracket. It perhaps might be the finale or part 1 ng finale ng ating Golden Rivalry. Dahil kung sino mang matalo dito ay may chance pa rin na makabalik patungo sa Grand Finals. Dito na natin makikita para sa dalawang teams na to kung sino ang mas gigil, sino ang mas gutom para sa ating Golden Rivalry. May pagbabalik na tayong matutunghayan on the XP lane. It's gonna be Kirk with a signature Edith. Wow. And itong Edith na to, Wolf, Edith against the Pakito. Matagal-tagal na natin hindi nakikita itong matchup. Ano bang pwede nating ma-expect? Well, as mentioned earlier, dahil Flycloud to, hindi masyado magmamatter yung early stage. Baka mag-clear lang din sila. Altogether, the EXP grab is what matters more. At alam ko, sa ngayon, malaki talaga advantage ng isang Pakito with the buffs that it was able to get. That's true. Na pang minion. Makikita naman na, si Kirk ang nakakuha. It was Sanford. Oo. And I think yung buff talaga ni Pakito, yung damage reduction na nagsiscale sa level ay talaga napakalaki. And I'd like to quote Midnight the other day. Ang sanabi niya ay hindi na nga kailangan mag-defensive item ng Pakito ngayon. Kahit mag-full damage to ay kahit papano ay napakasakit talaga at napakakunat pa rin. Shields are there. Tapos nadagdagan din yung damage niya sa mga minion waves. So, as you can see, Sanford, siya yung nagda-double lane. Or is it? Okay, yeah, actually, double lane, XP. Oo. And Ang bilis kasi. Ito rin kasi yung tinatawag natin ng mga carry XP laners. If we talk about carry XP laners, Sanford is one of the names na talagang nagpa-pop up, gumagamit ng Pinedetta. Pero grabe Sabero winning this matchup against a Harith. Yeah. And that's surprising. But at the same time, like I said, Flycloud. So, until may mamatay doon, actually doon lang siya nagmamatter. But what matters more is yung mataas na level na ngayon kay Sanford. And pagdating dito sa Turtle Fight, nakikita naman natin na nag-aagawan at nagsasayawan ng dalawang kupunan. It's gonna be the real world manipulation. Turtle will be secured ng Team Liquid Philippines in the hands of JP and Brusco. Mabibigyan pa. Tumba si King Kong. Tumba si Brusco. May Turtle pang kasama at idagdag mo pa itong purple buff steal na masesecure ng Team Liquid Philippines. At para bang na-kickstart pa ang Liquid Stampede. Now with a 1.5k gold lead, 3 minutes in. What a mistake coming out from Onyx. And I think it's also because of yung magandang paggamit ulit ni JP pag piloto ng isang Hylos. Pinaka-patient na player sa ating metagame nila, talagang hinintay niyang pumunta itong si King Kong para ma-land yung stun. And once there's a stun, Curtis can just jump in. Nakita natin yung combo coming out from Sanford and of course damage coming out from Sanji. Kaya naman natrap agad si King Kong pagkatapos siya mag-dash. Isang beses pa lang siya nagda-dash pero nahuli agad siya ng TLPH. At yun din talaga yung nakakapikon, no? Wala rin naman kasing way para iwasan yung tusok ng isang Hylos. Kapag dumikit ka talaga sa Hylos, there's a big chance na kapag available yung tusok ay doon ka na lang tatayo. At ngayon mukhang kalmado muna ang ating Land of Dawn at kita ang kalamangan ng Team Liquid Philippines at pumapasok na rin si Sanford mismo sa loob ng gubat ni King Kong. Yeah. Ang bilis din talaga ng isang Pakito sa ngayon. And even the jungle creeps ay kaayanin na because of how snowbally this is for Sanford. At the same time, may nabuff naman din talaga before na sa Pakito na meron siya additional damage to creeps. Zaban Force ang magagamit dito ni Teddy, just trying to shove
si Xavero doon sa kanyang torre. Nagkita din naman ang ibang mga miyembro dito on the upper side of the map. And the Sanford-Kirk matchup, wala namang gaanong aksyon. Sobrang sustain lang din ng playstyle na ginagawa ni Kirk. And right now, turtle fight pa rin talaga. Magkakaalaman. Ang tanong lang naman dito ay kung mauulit ba yung ginawa ni JP kanina na mapigilan at mag-hero lock lang kay King Kong. At yun nga ata ang balak ng Team Liquid Philippines. Nakapwesto na ang TLPH around that turtle. At nang mamando na rin si JP sa loob ng gubat mismo ng Onyx Philippines. At sinimulan na rin ni Carl TZ ang pagong na ito. They have the vision. Alam nila kung saan manggagaling si King Kong. Kailangan ng harangan na Flying Clouds. Makakasunod naman si Kirk. Pero napakaganda ng pagbabantay ni JP dito sa harap. Giving info na hindi na nga makakakontest pa ang Onyx Philippines. That's turtle secured para sa Team Liquid Philippines. 2 turtles back-to-back para sa The GOAT. Ginamit pa yung pag-speed up nung ating Riverside. At ibig sabihin doon, makapunta agad si Sanford. Actually, taking outer third energy shields. Parang maano pa niya dito, aabot pa yata siya sa deadline. Oy, medyo mananapak pa ng slight, pero mukhang titigil naman na ang aksyon doon. Lumaki ang gold lead, bagamat bahagya lamang, still a 2,000 gold lead against Onyx Philippines. At silipin natin ating Infinix in-game equipment. Ano bang pinakamapapansin sa ngayon? Re-recta ba ng DHS dito si Claude? Yeah, maybe. Para mapabilis ako yung pag-fire. Pero yung napansin ko agad dito, yung mabilis na Hunter Star coming out from Sanford. Na nagiging threat na ngayon with this flicker, Pakito. Kaya talaga mang one-shot unless mayroong 3 members dito ng Onyx. Actually, kailangan nila mag-ingat dyan kasi eventually pwedeng sumunod ang isang backsha. At ang binabantayan ko dito, honestly, yung 15-minute mark. Napansin ko rin kahapon for Onyx Philippines, may time na lamang na ang Team Falcon sa kanila during Game 2, I believe. At nakanaleo more din ata si King Kong, kung saan umabot lang ng 14-15 minutes na bili yung end this battle at para bang nabaliktad na. Actually, tama ka, Umi, kasi kung babalikan din natin yung match ng Onyx up against Aurora, ganun din yung nangyari, na-comeback lang. So, imposible para sa Onyx Philippines na paglugi sila, nadadawn ka agad. So, right now, even with this 2.6k gold lead, alam natin na Onyx is finding the right opportunity or opening na maibibigay ng Team Liquid Philippines. Pero right now, talaga magiging sakit sa ulo si Sanford when it comes to those team fights. Kaya naman, sa ngayon, bandang itaas ang focus ng Onyx Philippines. At mukhang hindi na nila ilalaban pa itong pagong na to. Maliban na lang si Brusco! Maaari siya mabigyan pero mapipilitan naman siya mag-back away. Makakatakas itong si Brusco pero forced to recall. Pero si Kirk talaga namang hirap na hirap pagdating doon sa laning phase. Lamang din na lamang itong si Sanford when it comes to the level. That's true. 2 levels ahead at sisimulan na nga ng Team Liquid Philippines ang pagong na ito. Nasa pwesto ang Onyx para mag-contest pero mukhang hindi na nila maaabutan pa. Retribution secured para kay Carl TZ. And that's a perfect turtle take para sa Team Liquid in game number 1. I was thinking about itong lineup ng TLPH at Onyx. Nung nag-isip ako ng kanilang mga draft, lagi kong nilalagay yung backsha as Onyx ban if they're the second pick. At nakikita naman natin yung effect. Carl TZ is so impactful with this one. Napakaganda nung pagkakahuli nila yung glorious spotway dito ni JP pero si Kirk magiging target ni Sanford. Pero napakaganda rin naman ang crowd control para nga mapigilan itong si Sanford. But the purple buff is in danger dahil sobrang dami na ng mga members ng TLPH dito. Talagang mahihirapan itong si King Kong pero successful naman siya in securing that purple buff. And if I'm being honest, kahit lumalaki yung gold lead dito ng Team Liquid Philippines to a 3k gold lead, para bang ang lala ng damage control ng Onyx Philippines, hindi pa rin bumabagsak yung mid lane turret, hindi pa rin bumabagsak yung bottom lane turret, despite yung 3 objectives na napunta sa kamay ng TL. Maganda dun. Palag-palag pa rin talaga ang nangyayari dito at si Xavero ay maaaring nga mabigyan. The duel is real but Carl TZ naman dito ang magiging target ng kabila pero may harang mula kay JP. Makaka-atras din naman si Xavero pero merong paghuli mula kay Kirk kaso kala sobrang layo ng mga teammates niya at mabibigyan pa si Brusco with a play coming in from Sanford. Kirk is in danger and that is gonna be a double kill na magmumula dito kay Sanford. Yung Pakito talaga ang nagiging problema. At para bang naging mali yung timing ng laban o baka pinilit ng Team Liquid Philippines yun kontra sa Onyx. Na-baited sila dito ni Carl TZ na ngayon ay may chastise Poldron na. And the help of JP, the peeling. Real world manipulation ginamit, ngunit makakatakas at makakalabas doon sa parisukan. Si Brusco din naman, pumipilit na magandang angulo kaso wala siya makita. Sanford is still here. Oh, wow! And a blazing duet coming from Xavero. Kirk ang sasalo, si Brusco mabibigyan. Si Sanford at Carlo tutumba. Pero si Kirk at Brusco naman ang naging kapalit. This is gonna be a 3v3 situation. Onyx
nakakakuha na kahit papaano. Oo, 2-for-2 trade despite losing out to a 5K gold lead is a winning trade para sa Onyx Philippines. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Gaano pa ba katagal ang hinihintay ng Super Family para tuluyang makapalag sa Team Liquid? Matagal-tagal pa. Dalawang items pa para kay King Kong or isa't kalahati. And then, 2 more items dito para sa ating Claude. And isa sa mga tricky is puro mga magic base itong TLPH. So, mapang Winter Crown ka. However, you still have to respect the damage output of Paquito na nag-snowball. So, in order for you to stay in front of the fight, so you also consider Wind of Nature. Napakahirap na sitwasyon nito para kay Savero. At isa lang yung mapipili niya, either Winter Crown or the Wind of Nature lamang sa mga susunod na Lord fights. Oo, at as you said, mukhang matagal-tagal pa nga. Matagal 5-6 minutes. And usually, yung mga ganong klaseng game time ay gustong-gusto na agad tapusin na yun ng Team Liquid Philippines. Lord secured para sa TLPH. Papatagalin pa nila na bahagya para sa susunod na minion wave. Wala na rin kayang kumontest. And that's going to be the Lord secured once again. Kahapon ay nakita natin na tumapos ng isang laro ang Team Liquid with 10 minutes in game number 3 kontra Omega. Ano ang tsansa na kayang gawin yun ng Team Liquid Philippines in this game? Up against this against Sonic lineup, tingin ko nakuha na nila lahat ng recipe. So, TLPH are actually in a very comfortable spot. Omi, I feel like ang kailangan hinihintay na lang din dito para sa Onyx is the next, para talunin ng Onyx, is the next Lord. At nakikita din natin na masakit na itong damage output ni Teddy. It will take a lot mula sa Onyx Philippines bago sila makabawi at hindi rin nila magawa yung ginawa nila up against Falcons, which is yung pag-control ng river. Kasi tingnan mo yung TL, naka-utility sila dito at sobrang abante nila. Napakaganda na ginagawa ditong siege ng Team Liquid Philippines. Phantom Steve mapipilitan ng gamitin kagad ni King Kong. And with this Lord, maaari nga silang pumilit. Ando naman yung Holy Shield that will save the inhibitor turret of Onyx Philippines dito sa may bandang gitna. Pero the pressure is still there. Hirap pa rin ang Onyx Philippines na lumabas sa kanilang lungga. Oo, at itutuloy pa ata ng side ng Team Liquid Philippines ang pagpupush ng mga tore all around the map. That's gonna be 2 turrets down for the side of Onyx Philippines. Isa sa mid at isa sa baba at na-damage pa nga yung tore doon sa taas. Overall, kontrolado ng Team Liquid Philippines ang mapa ng Onyx. Yep. Nakita mo yung pag-push nila dun sa may gitna. Na-deny. Pero the first pa rin nila yung Holy Shields. Tapos nag-disperse agad. Dalawang party pakalawa. Isang party pa kaliwa, isang party pa kanan para kunin yung mga jungle camps ng Onyx Philippines at talagang gutumin ang mga members ng Onyx. Oo, at mukhang itutuloy pa nga nila mag-invade dito. Hahawakan na ng trio Delubyo ng Team Liquid Philippines ang orange buff na ito at wala atang tsansa na makuha ng Onyx Philippines. Sumilip si Brusco at naabutan na lamang niya yung mga ubas doon sa damo. Talaga nauubos na lahat ng pwedeng pagkunan ng resources ng Onyx Philippines. Nasasakal sila dito to the point na kung may sisilip man palabas, kailangan kompleto na sila. Kailangan 1 unit na sila. Hindi na pwede yung may hihiwalay. Hindi na pwede yung may sisilip. And pag ganun yung nangyayari, mas nagiging risky. Pero kung babalikan nga natin yung history ng Onyx Philippines, sanay sila na sila yung naghahabol at nang babaliktad. Oo, at I think may mga 4 na minuto pa bago natin makita yung 3 items dito ni King Kong kung sakali ay naghahanap ang Onyx Philippines ng chance na makabawi. And 30 seconds bago lumabas ang pangalawang Lord ng larong ito kung saan Team Liquid Philippines agad ang nagko-control ng hindi lamang ng purple side ng Onyx Philippines kung hindi ang buong river na rin. Kaya ano bang chance ng Onyx dito na mag-contest? Kailangan ba nila mag-contest o depensa na lang? Maganda naman yung kanilang defense with this Edith as well as the Eve and eventually itong Claude. So, answer for me is no, mas maganda atang prioritize na lang nila yung jungle camps nila. At least magpakita lang dun sa mga lanes para mapag-clear sila ng jungle. Ito si King Kong. But other than that, no, there's really no chance. Lalo na, ang ganda ng pwesto agad ng mga members ng TLPH. Oo, tsaka base sa pwesto nila sa mapa, parang wala atang balak ang Onyx Philippines sa mag-contest dito. Kukuha na lamang sila ng mga minion waves doon sa may bandang itaas at susubok na dumepensa kontra Team Liquid Philippines as TLPH secures their second Lord of the game. Perfect objectives para dito kay Carl TZ. 3 pagong at 2 Lord at nakapag-level 15 na rin dito si Sanford at 13 minutes. Tuloy-tuloy lang ang snowball para dito sa Cavalry. Nasa tamang ruta naman ang Onyx Philippines sa pagiging patient nila dito sa larong to. Alam nila na wala pa silang ipapalag kung pipilit sila ng contest. Pero the more na tumatagal kasi na nakakahabol sila ng items, mas lumalaki din yung tsansa
na sila'y makadikit doon sa mga teamfights ngayon. Pero ngayon, ang ganda ng pagkakabalanse Oo. ng Team Liquid Philippines itong 3 waves. Potentially, pwedeng mabutas ang tatlong inhibitor turrets. Depende sa kung anong gagawin ng Onyx Philippines para dumepensa. That's the mid lane turret. And it looks like may gusto agad silang patunayan. Brusco looking for one. Cartesi Poisons. Napakaganda ng real world manipulation dito. May ipit sa may bandang kita. Heart Easy, sobrang kunat. Hindi siya mabigyan. So Lord na lang muna ang magiging target ng Onyx Philippines. Wala man lang naging casualty despite being so deep ng Team Liquid Philippines. Ibig sabihin lang nun, alam nila na kaya nilang indahin. Great ways. Obviously, utilizing yung kanilang mga battle spell dito at makapag-push pa ang TLPH. They can still apply the pressure knowing na walang real-world manipulation. How good is your defense, Onyx Philippines? Ipilit na naman. Glorious pathway coming from JP. Teddy dito Aray. nakaabang lang din. Savero, mapapakamot ng ulo muna. Balik muna sa base. And si Sanford naman, nanggugulo lang sa opposite side. Yung lane doon kailangan ding may nakadepensa. Parang hindi ata kaya na one unit yung Onyx. Dapat medyo kumakalat-kalat din. Oo, and sacrificing the mid lane inhibitor turret. Mukhang makakadepensa naman sa side lanes. Ang kupunan ng Super Fam. A very good defense. Parang nalimutan ko na may percentage health damage din pala ang isang Edith kapag naka-primal form na. That's right. Makati damage kapag sa depensa. Kapag nakapwesto talaga with the ult, kaya pa ulanan ng mga members ng TLPH at masakit na rin. However, for Onyx Philippines, kailangan nilang i-manage yung mga ultimates nila na maganda. We still know that TLPH can still scale, but I feel like yung Onyx maganda yung scaling nila within their Edith as well as their Claude. Oo, Sanford Lima yan. Wait lang, nandiyan yung cavalry! Nasipa dito si Sanford, yan hindi maganda yung naging angulo, kaya si Brusco mabibigyan. Maaaring maipit na nga sila dito. Flicker coming in from Kirk, also from Super Prince. Ang daming na-burn ng mga resources mula doon sa Onyx Philippines. Nagkaroon pa ng casualty, so safe to say, masasabi na natin na wala na atang chance na kumuntis pa ang Onyx sa upcoming Lord. Queen Swix lang yun. Womito, magal siya dun sa laban. Kahit 5 yung katapat niya, that's the power of the newly buffed Paquito. Oo, ibang klase talaga yung damage reduction. That's gonna be one inhibitor turret na makukuha ng Team Liquid Philippines sa taas. Yung bottom lane ay mukhang pababayaan na muna ng cavalry. At 10 segundo bago lumabas ang pangatlong Lord ng larong ito. Pepwestuhan na rin ng Team Liquid Philippines. At syempre, bago nila gawin yun, ay kakamustahin muna nila yung mga minions dito sa baba. Building up the long lane at may kasama pang nakaw ng purple. Makakuha sila ng control na naman dito sa ating Lord Fight with 10,000 gold. Tapos meron pang long push play. You can see na itong si JP umabante na rin para makascout kung saan yung mga potential movements ng Onyx. At kung sakali makakapag-connect na rin sa kanyang teammates, looks like it's not needed. TL will just take the Lord easily. Oh, isang depensa na naman ang kailangan na patunayan ng Onyx Philippines dito sa game number 1. And looking at their battle spells ay mukhang hindi aabot itong flicker ni Brusco at pati na rin yung flicker ni Kirk. Maliban na lang kung mapatagal nila ang laban. What's the remaining win condition here para sa Onyx Philippines? Good box. Hintayin muna nilang mag-traction pause itong si Sanji bago mag-ultimate ito Super Prince. Because the moment na magawa nila yun, naging successful sila sa defense. Pero dun sa may top lane, kung saan yung TL nakapag-push, hindi nila nahintay yung traction pulse at na-cancel ang ultimate nitong si Super Prince. Hindi literal, pero kinailangan i-cancel ni Super Prince yung kanyang ultimate. Otherwise, mapapaulan na siya ng damage ang Kimi. Kailangan maging maingat dito ng Onyx Philippines kasi kompleto na nga ang Team Liquid Philippines sa kanilang siege. And that is gonna be the Zaman Force. Glorious pathway, lahat binitawan na. Yung Lord dito, halos puno pa yung buhay at si Brusco ang unang mapapatumba. The real world manipulation coming from Super Prince. Gusto nilang depensahan to. Ubusin yung mga minions. Kaso nga lang sobrang sakit na rin. Pero andun yung Blazing Duet. Kaso agad lang tong inabangan. And the moment na nawala na yung Winter Crown, nakaabang na lahat ng mga miyembro ng Team Liquid Philippines. And dalawa na lang ang dedepensa mula sa side ng Onyx. At mukhang hindi nakakakayanin pa. Team Liquid Philippines will take game 1. Unang dugo para sa Team Liquid Philippines sa ating Golden Rivalry. At kung babalikan natin ang ating regular